ka-Andrip ulit, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe? At gusto niyo po yung mga pinag-uusapan natin dito is about sa shop, maliit na negosyo, about sa motorcycle parts and accessories, problema sa shop, mga ganon, sa mga baguhan, sa mga may gusto, sa mga gusto ng mga konting tips galing sa inyong abang lingkod na na nagsimula din sa nating. Ayan, hanggang ngayon, from 2019, ayan, paki-consider na lang po ang pa-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para ma-notify kayo pag may mga ina-upload po akong bagong video. So, ngayon naman po, kaka-upload ko lang nung problema sa shop na may dalang pyesa, papagawa sa shop, ano ba ang dapat gawin, ano bang diskarte, ano bang dapat nating maging aksyon. So, kung gusto niyo panoorin yon, scroll niyo lang po sa aking previous video. At ngayon naman po ang pag-uusapan natin, isa namang message ng isa nating ka-Andrip. May ma'am, paano po yung mekaniko, may buong labor na, may sahod pa po ba? Ibinibigay mo po ang buong labor. Okay. Wala pong problema doon sa mga shop na ibinibigay ang lahat ng labor doon sa mga mekaniko nila. Walang problema. Napaka-advantage nun at napaka-thankful nun ang inyong mga mekaniko. That's good. But, ito po yung ito po yung magiging disadvantage niya in the near future. Okay. Pagbago pa lang po tayo, syempre, kasama sa pakikisama natin at kasama sa pribilehiyo natin sa ating mga mekaniko, lalo na kung mahina pa lang ang ating shop, kakaumpisa pa lang natin sa ating shop, wala pa tayong mga customers sa ating shop, may mga customer pa ilan-ilan pero hindi sapat para sa kikitain ng isang araw ng isang mekaniko. Pwede po nating i-consider na hindi muna tayo manghingi ng parte sa labor ng ating mga mekaniko. Ginagawa ko po yan nung sa first branch namin, kapaumpisa pa lang up to 6 months at dito po nasa 6 months din siya. So nung first 6 months is binibigay ko lang lahat ng labor ng mekaniko sa kanya. So habang tumatagal po kasi yung ating ganitong klaseng negosyo ay lumalakas naman, dumadami ang ating mga customers, dumadami yung ating mga pyesa. Meron lang talaga mga pagkakataon din minsan dahil nga sa ibang level din tong business natin, medyo mahirap din talaga ang kapital. Pag wala tayong masandala ng mga supplier na magtiwala sa ating magpautang, mahirap siyang i-sustain or mahirap magpadami ng products, ang hirap magkumpleto talaga ng mga produkto ng mga pyesa dahil nga sa matataas ang ating mga pamilihin dito. Hindi siya kagaya nung sa mga sari-sari na medyo affordable talaga ng kahit na sino. So depende pa yun sa pyesa. So kapag una po ay agree, okay po yun na ibigay. Pero katagalan po, kayo na po ang bahalang magdesisyon. Pag na-realize nyo, pagbaguhan pa lang po tayo sa shop, ang kailangan mo lang 17, 18, combination range, open range, socket, mga ganun lang kailangan mo. Pag medyo tumatagal-tagal na, pag may pa-seat cover ka na, kailangan mo na ng tacker, kailangan mo na ng bala, kailangan mo na ng welding machine, portable, maliit lang, kailangan mo ng mga dagdag na, kung mag-vulcate ka, o kung ayaw mo ng mano-mano, meron kaming electrical. Okay. So, yung mga yun po, sa nag-uumpisa, yun pa lang po yung pangangailangan natin. Pero habang tumatagal, ito po, based po ito talaga sa experience ko kasi alam ng mga solid ka-Andrip natin kung gaano lang kami kaliit na umpisa. Yun na yung mga tools namin before nga, yun mga combination, mga basic tools. So habang tumatagal, kailangan po nating mag-provide ng mas maraming mga tools, maraming mga makakatulong sa pagtrabaho na mas mapabilis ang pagtrabaho. Ngayon, halimbawa, malakas na ang iyong shop. Tapos wala kang parte doon sa shop mo, sa mga mekaniko. Ang kuryente kami, malakas kami sa kuryente kasi may welding kami. Hindi na namin pinapatakbo yung mga customer na kailangan bunutin ng bearing, ang mga chassis bushing, ang mga kailangan bunutin, nagagawa na namin dito. Sander, cutting, nandyan na. So,
Yun yung bala ng lagari, bala ng sander, mga ano tawag dito, mga steel brush, mga lahat ng gamit diyan. Paano yun? Paano ka makapag-provide ng mas magandang serbisyo na dapat ay makukuha mo doon sa negosyo mo rin? Kasi store is different from shop. Ito po ay may sariling business permit, at yun pa, darating po ang time na i-required ka na ng munisipyo ninyo, ng lugar ninyo, ng separate na business permit para sa iyong shop, kasi that's a separate business eh. Yes, ako po ay itong store na ito ay dalawa ang DTI. Ito para sa store at yung sa shop na nasa isang establishment lang, pero it's a separate business. So kung hindi ka manghihingi ng parte mo sa shop, paano yung pangkuha mo ng permit? Pang-renew? Ang nangyayari nga parang tayo, yung owner ang mag-shoulder sa tax ng ng mga mekaniko. Imagine mo sa amin 20% lang ang kinukuha kong parte sa 1,200. 'Di ba sa shop? Ang ang permit mo diyan, ang DTI mo, ang ang yearly renewal mo. Tapos mas mataas pa nga ang sa shop na mga bayaran sa fire compare dito sa store. Magbabayad ka dito, magbabayad ka rin dyan sa shop mo. So, saan mo huhugutin yun? Saan mo hugutin yung panggastos doon? Kumikita mga mekaniko sobra 1,000 isang araw. Kanina lang tag 1,1 sila, napakahinang araw, 1,158. Hindi naman siguro kalabisan kung sa 1,000 may 200 ka, 'di ba? Hangin, tacker, pag nasira ang tacker, pag nasira ang tools. Pero I'm not against doon sa mga hindi nanghihingi ng parte para doon sa shop. At hindi ko rin inuudyukan po. May nagtatanong lang kasi actually palagi itong tinatanong na kung ibibigay mo ba ng buo ang labor is may sahod pa. No, na of course. Pero sa mga una pong buwan, balangwa, 3, 4, 5, 6, yes, pwede po yun. Ginagawa ko rin po yun nung nag-uumpisa. Yung mahina, halos walang kita. So, kung ano yung kita ng mekaniko, binibigay ko lang lahat. Plus, kung wala pa talaga, nagbibigay pa ako pang gasolina. Binibigyan ko siya dati ng 50 pesos. So, nag-uumpisa pa lang kami, is teeny tiny. Wala pa nga ilang pa lang, araw, buwan. Hanggang sa unti-unti nagka-customer, hanggang sa, ayun. Hindi pang umabot ng 6 months, malakas na yung kita niya eh. Pero inabot ko doon sa pangako ko na mga 6 months siguro. Pag okay na, kaya na, maganda na yung kitaan is bago pa ako manghihingi ng parte sa shop. So that's the time kasi na gagawa na tayo ng panibagong move. What move? Yun na yun. Dagdag ka na ng mga tools, dagdag ka na ng mga gamit, dagdag ka na ng mga pang-ipit dyan, katala, mga tools, mga basta lahat. Until now, meron kaming tubeless machine. Diba? Saan mo kukunin yun? Hindi dapat dito. Dapat yan sa separate business kasi yan may sariling business permit siya, may binabayaran. So, kung hindi ka manghihingi, ang tingin ko doon sa mga hindi pa nanghihingi ng parte, baka mga baguhan pa lang, nag-uumpisa pa lang, or hindi pa wala silang sariling business permit sa shop mismo, maliban sa store. Ito ang store, shop. Ito ang repair shop. So, RAS and then ARBS. Ganun yun siya. So, I'm not against sa mga gusto. Tulong natin yan sa mga mekaniko. Pero, Diyos ko, mga mekanikan, laki-laki ng kinikita po niyan. Nagtataka nga ako bakit ang konti na nagiging mekaniko. Ang mekaniko, kumbaga, hindi siya ganun kabigat na trabaho like mag-construction or yung kung anong mga mabibigat na trabaho. At the end of the day, kalakasan, 1, 2, 1, 3, 1, 5. Ay isa kanina ang hina 1158. 'Di ba? Minsan kahapon nagkano sila? Ang hina-hina 900 plus, 'di ba? So pinapaliwanag ko 'yun sa kanila. Actually, hindi nga sila, kumbaga, they have nothing against it. Kasi alam naman nila paano tayo makaka-expand. Paano yung mga kagamitan natin. Saan natin huhugutin, kukunin pag may nasirang tools, may nawalang tools, 'di ba? O nakailang palit na kami ng nasiraan ng pang-align, o di ba? Align. So, 3 na yung aligning wheel namin. Paano 'yun kung hindi ka manghihingi ng labor? At hindi po wag po magalit sa akin yung mga mekaniko. Ito, share ko sa inyo yung isa naming yung sa kabilang shop namin, yung bantay ko doon, siya na rin ang nagmimekaniko.
magte 10 years na siya sa amin ngayong April, ay sa June. Okay, so ang ginagawa ko, may basic sahod siya at yung labor niya, binibigay na lang namin sa kanya. That's a privilege. Privilege po yun dahil sa kanyang katapatan. Yung privilege ko sa kanya na kung ano mga ginagawa niya doon, ano mga labor niya, kanya na yon, maliban sa sweldo niya. Pero pag dito, halimbawa, mekaniko ka, hindi naman siya ang nagbabantay, ganon, walang sahod yun. Walang sahod yun. Yung kita lang nila. Tayo lang ang makikiporsyentuhan sa kanila. Sa amin 20%, sa iba 30%, sa iba 40%. Depende sa inyo, sa usapan nyo. Okay? So, yung sa akin po na yes, may sahod na, kanya pa ang labor, it's a privilege. Privilege po namin yun, naming mag-asawa as owner, doon sa katapatan ng kanyang pagtatrabaho dahil hindi rin po kami makapag-open dito eh. Hindi kami makagawa ng ibang mga bagay kung wala kami nag-iisang mapagkakatiwalaan doon sa kabilang shop namin. So, privilege po yun. So, depende po sa sitwasyon. Nasa sa inyo po yun. Pero kung talagang mekaniko mo siya sa shop, tapos medyo malakas naman, or binibigay mo naman ng buo sa kanya yung kita niya, wag mo nang pasahuran. Pasahuran mo na lang yung mismong sales boy mo or sales lady mo na makakatuwang mo naman dyan sa iyong shop para mas mapabilis ang trabaho. Okay? So, yun lang po. Wala po tayong dito ha, masamang tinapay against sa mga mekaniko na gustong may sahod na, may may porsyento pa, or sa mga mekaniko na gusto sana nila kanila lahat ang labor, kailan nanghihingi ang may-ari. Wag po kayong magtampo doon. Kasi po, sa 20%, actually, 1,200, napaka-fair enough. 200, 250, 300, napaka-fair enough naman siya. Kasi, may permit kami dyan na binabayaran. Mas mahal ang fire na binabayaran. 2,000 ang fire namin sa motor shop kaysa dito na 1,500 o 2,000. 1,000 lang sa store, 2,000 kapag sa shop. Yan, kasi may welding machine. Yung mga ganon. So, intindihan na lang. At saka, malakas kumita. So, lahat naman tayo kumikita. Ano yan, partner? Win-win. Kikita ang shop, kikita ang mekaniko. Diba? So, ganun lang po. Sana ito ay nakapagbigay po ng kalinawan sa lahat ng mga nagdadalawang isip, nag-iisip na ganun. May magagawan ko ng panibagong video, yung isa nating ka-trip nag-open up na nag-stop na lang talaga siya dahil para daw niluloko lang siya ng mekaniko niya. So pag-uusapan po natin yan sa susunod na mga video at isi-share ko po yan sa inyo. Thank you very much. Please hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye and good night.